Actually, ganito kasi yan mga kapupong. Well, alam nyo naman ang nangyari kay Trump, di ba? Which is dahil nga sa pangyayari na yan ang ilan sa mga public event ni Trump ay naglalagay na sila ng transparent shield sa paligid nito. At hindi lang yan marami ring mga sniper na kasama sina Trump para unahan ang mga taong gagawa ng hindi maganda. Pero pagdating kasi sa nangyari kay Charlie, sabihin man nating marami ring mga bodyguards ito, ay still failed ang naging security nila dito kay Charlie. Or kung hindi man nating sabihing failed mukhang talagang napaghandaan ang ginawa kay Charlie. Anyway, ito pa yung mas detalyadong balita sa nangyari sa kanya. Kahapon habang nagsasalita sa harap ng humigit kumulang 3,000 katao sa Utah Valley University sa Orem bilang bahagi ng kanyang American Comeback Tour, nakaupo siya sa Prove Me Wrong table at nag-aanyaya ng bukas na talakayan kasama ang mga estudyante. Sa mga oras na siya ay nagsasalita, may dumating na isang putok na tumama sa kanyang leeg. Agad siyang isinugod ng security sa ospital, subalit makalipas ang ilang sandali, ay nakumpirmang hindi na siya nakaligtas. Ayon sa mga investigador, ang pinaghihinalaang lalaki ay nasa edad ng isang tipikal na estudyante. Pinaniniwalaan nilang nanggaling ang putok mula sa bubong ng Losi Center na nasa layong halos 200 yarda mula sa kinatatayuan ni Charlie Kirk. Sa pagsusuri ng mga awtoridad sa mga video, nakita ang isang tao na mabilis na tumakas sa bubong. Sa mga naitalang ulat, sinabi na ang tao ay nakasuot ng maitim na tactical gear. Pagkatapos ng insidente, lumundag daw ang pinaghihinalaan mula sa bubong at nawala patungo sa kalapit na lugar. Sa masusing paghahanap sa kalapit na kakahuyan, nakakita ang mga agent ng isang high-powered bolt-action rifle na nakabalot sa tuwalya. Kasama nito, may natagpo ang isang ginamit na bala na nakalagay pa sa chamber at ilang hindi pa nagamit na bala. May mga marka o inscription sa ilan sa mga ito na naglalaman ng mga mensaheng may kaugnayan sa issue ng transgender at anti-fascist. Sa ngayon, pinag-aaralan pa kung may malalim na kahulugan ang mga ito o simpleng panlilin lang lamang. Bukod dito, nakalap ng forensic team ang ilang ebidensya gaya ng mga bakas ng sapatos, palm print at marka ng braso. Naglabas din ang mga awtoridad ng larawan ng isang person of interest. Sa unang larawan, makikita siya sa loob ng hagdanan, nakasunglasses at may suot na baseball cap. Sa isa pang larawan, makikita namang tumatakbo siya sa bubong. Nag-alok na rin ng hanggang $100,000 na pabuya para sa mga impormasyong makapagtuturo sa pagkakakilanlan ng taong sangkot. Ayon sa ilang analyst na tumingin sa kaso, posibleng hindi eksperto ang suspect. Malamang ay nagsanay lamang siya ng sarili, maaaring gamit ang internet o sariling ensayo. Ang pwesto sa bubong, kasama ng limitadong seguridad sa event, ang nagbigay ng pagkakataon upang magawa ang insidente. May mga eksperto ring nagsabi na kapansin-pansin ang kakulangan ng aksyon upang masara ang mga posibleng lugar na pwedeng gawing vantage point, lalo na sa malalaking pagtitipon na may daan-daan hanggang libu-libong dumadalo. Nagpahayag naman ang kalungkutan ng iba't ibang leader mula sa iba't ibang panig ng politika. Sina Pangulong Donald Trump, Pangalawang Pangulo J.D. Vance, at iba pang mga opisyal ay naglabas ng kanilang pahayag ng pagkakaisa at pagtutol sa naganap. Nangako rin ang gobernador ng Utah na gagawin ang lahat ng aksyon upang matukoy at mapanagot ang taong nasa likod ng insidenteng ito. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang malawakang paghahanap. Marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Sino ang suspect? Ano ang tunay na motibo? Patuloy ang investigasyon sa lahat ng anggulo mula sa ebidensya, ballistic, hanggang sa posibleng dahilan at pagkukulang sa seguridad. Sa kabila ng lahat, umaasa ang publiko na ang insidenteng ito ay magsilbing aral upang mas mapalakas ang proteksyon sa mga pampublikong pagtitipon at malayang talakayan. Actually, ganito kasi yan mga kapupong. Well, para pala kasi sa mga hindi nakakaalam even o kahit itong si Karen Davila, nagulat sa presyo ng mga kotse meron ang mga diskaya. Pero kung mapapatunayan kasi ng ating gobyerno na hindi legit o hindi lehitimo ang pagkakapasok ng mga kotse ni Diskaya sa Pilipinas, sabihin man nating locally purchased man ito, alam nyo naman siguro ang kakahantungan ng mga to, di ba? Well, balikan natin yung nangyari nung taong 2018 Natatandaan nyo ba itong moment na ginamitan ng excavator, itong mga luxury cars na ito, na hindi legit na ipinasok ng Pilipinas? Actually, nahati ang opinyon ng mga Filipino patungkol sa ginawang yan. Which is, sabi ng ilan sana daw ay ibinenta na lang ang mga yan at ibinigay sa mga nangangailangan.
Pero in terms kasi sa nangyayari ngayon kina Diskaya, which is mismong si President na ang nagbunyag ng patungkol sa mga kumpanya nila, paniguradong baka ganito rin ang kahantungan ng mga Diskaya kung biglang maasar itong si PBBM sa kanila. Well, ano sa tingin niyo mga kapupong? Anyway, ito pa yung iba pang balita. Ibinunyag ng Bureau of Customs na ilan sa mga luxury cars na konektado kay Sara Diskaya at sa kanyang asawa ay naipasok sa bansa nang hindi dumaan sa tamang proseso. Lumabas sa records na 8 sasakyan ang walang import entries. Sa isinagawang internal audit, lumitaw na ang kabuuang duties at taxes para sa mga sasakyang walang kumpletong dokumento ay umabot ng higit sa 104 na milyong piso. Sa halagang ito, nasa 33 milyong piso pa lamang ang nakolekta, kaya't may naiwan na shortfall na higit 71 milyong piso. Ayon sa mga opisyal, nakababahala ito dahil lumalabas na nakapasok ang mga sasakyan kahit walang sapat na papeles. Natukoy ng customs na ang mga ports sa Batangas, Cebu at Manila ang naging entry points ng mga naturang sasakyan. Dagdag pa rito, may ilang personnel mula sa ahensya ang kasalukuyan ding iniimbestigahan para sa posibleng pagkakasangkot. Ayon sa Bureau, ang mga sasakyang kulang sa tamang entries o walang certificates of payment ay maaaring ma-hold maliban kung malinaw na mapatunayan ang kanilang status. Sa mga oras na ito, nasa sentro ng mas malawak na investigasyon ang mag-asawang Diskaya. Bukod sa usapin ng sasakyan, tinitingnan din ng Department of Justice kung maaari silang maging state witnesses sa kasalukuyang investigasyon kaugnay ng mga irregularidad sa flood control projects. Paliwanag ng isang opisyal mula sa DOJ, maaari lamang silang payagang maging state witnesses kung mapatutunayan na mahalaga ang kanilang testimonya at kung hindi sila ang may pinakamalaking pananagutan. Gayunman, sinabi ng parehong opisyal na may indikasyon na maaaring nakipag-ugnayan ang mag-asawa sa iba mula pa sa simula, bagay na maaaring makaapekto sa kanilang eligibility. Sa ilalim ng rules, kinakailangang matugunan ang ilang kondisyon para maging state witness. Dapat mahalaga at natatangi ang kanilang testimonya. Dapat ito ay makumpirma ng ibang ebidensya. Hindi sila dapat ang may pinakamalaking pananagutan at hindi sila dapat may nakaraang mabigat na conviction. Isa pa sa mga requirement, kailangang isauli ng mag-asawang Diskaya ang anumang halagang nakuha ng hindi tama bago sila makonsidera bilang state witnesses. Ang kondisyon na ito ay nakita bilang paraan para masiguro ang patas at makatarung ang proseso bago ibigay ang anumang espesyal na konsiderasyon. Bagamat nagpahayag ng kahandaan sina Sara Diskaya at ang kanyang asawa na tumulong sa investigasyon, nananatiling may alinlangan ang ilang opisyal. Ayon kay House Deputy Minority Leader Terry Reardon, hindi tugma ang mag-asawa sa qualifications para sa state witness protection. Sinabi niyang dahil posibleng may kaugnayan din sila sa mga irregularidad at mahirap silang bigyan ng espesyal na konsiderasyon. Sa kabila ng lahat, nananatili sa ilalim ng masusing pagsusuri ang usapin. Patuloy na nire-review ng Bureau of Customs ang records at payment documents habang pinag-aaralan din ng Department of Justice kung sapat na ba ang testimonya ng mag-asawa para makatulong sa kasalukuyang investigasyon. Para sa ngayon, naninindigan ang parehong ahensya na itutuloy nila ang aksyon hindi lamang laban sa mag-asawang Diskaya, kundi pati na rin sa mga posibleng opisyal ng gobyerno na maaaring may kinalaman sa pagpasok ng mga sasakyan. Sa huli, mahalagang balansihin ng mga investigador ang pangangailangan ng credible witnesses at ang responsibilidad na tiyakin na ang mga totoong sangkot ay managot.